Ngayon naman ate, meron tayong madamdaming kaso. May OFW story na napag-researchan ng ating next na makakabalitaktakan ngayon dito. Itong tinatawag na Gangnam Wings Restaurant. Pero bago natin yan pag-usapan ay tanong muna natin ng ating mga ating mga kanegosyo at kasosyo. Yes. Kung sapat bang security para sa investment ang post-dated check? Ikaw ba? Ano sa tingin mo? Sapat ba yun na Hindi security? siya sapat. Pero, syempre, syempre, parang yun yung unang ibinibigay sa iyo na security. Diba? Nakaka-boost. Kaya lang, hindi kasi siya, kahit may batas na, hindi ka ganun ka protected and ganun ka secured, di ba? Kasi meron pa ring way, at may way pa rin para tumakas yung mga... True, di wag niyang pondohan, di yun na yun. Di ba, wala ka na sa screen? Maganyan ka. Dito pala, ganito pala. Ayan, maganyan ka. Kasi dito yung angle ko ba? Ayan ba yung angle mo? Diyan, ang ganda mo kaya dyan. Parang lang tayong nang-good time. Hindi Ayan. Ay, sabi ni Raymond, no po, 'di ba? So sa katanungang ang sapat bang security ang post-dated check para sa isang investment? So no ang kanyang sagot diyan. At para mas bigyan na natin ito ng panahon na pag-usapan ay papapasukin na natin ngayon ang Executive Director ng SEDP Foundation, si Annalyn. Hello sa'yo, Annalyn. Hi! Good evening po, mga Sir Vince, Ma'am Lourdes, mga kasosyo at kanegosyo. So magandang gabi po sa inyong lahat. I'm from Malabon at the moment. True. Okay. So si Annalyn ay isang chemist. Pero enthusiast siya talaga sa financial literacy. Kaya nakumbinsi ko siya. Sabi ko talaga, Annalyn, kailangan kita dito para humapi yung SEDP ng more ng bonggang-bongga, di ba? But may kwento siya sa atin, Kasi pakinggan natin. Si Annalyn ay naging OFW sa Singapore. Pero based na siya ngayon dito sa Pilipinas, nagbalik Pilipinas na siya, Pero teka, yung story natin, Gangnam. Oo nga. So, hindi ba sa Korea yan? Hindi naman. Ay, ayan na. Siya ang sasagot. Ano nga kwento nito, Annalyn? Makinig tayo kay Ma'am Annalyn. Okay. So, before I start, hi muna sa mga kasama kong OFW sa Singapore. Ewan ko, alam ba nilang lalabas ako ngayon? So, nanonood sila. So, kamusta sa'yo, Ate Fel? So, ito pong Gangnam Wings, ma'am, is actually in the Philippines. So, isa po siyang restaurant na binuksan at pinondohan ng mga OFW. So, most of them or halos lahat po sila is from Singapore. So, yun pong management or yung may-ari din ng kumpanya is also working in Singapore. Then umuwi siya para simulan yung negosyo na ito. So kaya siya Gangnam. Kasi remember, during that time, usong-uso yung kanta na Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. So yung branch po nito na unang binuksan is sa Mega Mall. And then nagkaroon din siya ng mga sub-branch sa mga probinsya. Also, meron ding mga franchise na para mga cart na nabuksan tulad nito. Oo. Okay. So, ano na nga ang nito? Ano nga yung naging scheme nitong Gangnam Wings na ito, Annalyn? Okay. So kung kunwari, sabi mo nga, sinuportahan ng mga OFW. So paano? Anong ginawa? Opo, marami kasing, dati po kami dun sa Singapore, marami po talagang mga grupo na nagtuturo ng financial literacy at kasama na nga doon yung mga possible investment na po pwede nating gawin. So, ito pong kumpanya na to is they offered sa mga OFWs na nandoon kung gusto nyong parang makisosyo sa kanila at mag-invest sa kanilang bubuing restaurant. So, ang mangyayari po, yung nag-build or nagsimula ng kumpanya, uuwi siya at magre-reintegrate siya from Singapore, pabalik ng Pilipinas, and siya yung mag-ooperate ng restaurant. At magkano yung ilalagay?
Magkano yung minimum 200,000 po per unit or per yung minimum joining fee. So, pwede naman kayong maghati-hati, pero nasa isang pangalan pa rin yun. So, pwedeng 100 sa'yo, 100 sa akin, pero nakapangalan pa rin sa isa. Oh, okay. Yes. Tama ba? Ako 200, ikaw Yes, 200. tama po. Pwede rin. Oo. So within sa inyo na lang kung gusto nyong magkasulatan or what. Pero magkano yung total? Halimbawa, may gusto ko ng isang Gangnam Wing. Ay, ang taray naman. May investor tayo, di ba? Isang buong Gangnam Wing ang gusto niya. Kasi halimbawa, ganun nga. yung isang store. So, gusto rin sa Mega Mall. Magkano So, from during that time po, kasi mga 2016, 17, 18 to, during that time nung sinisimulan and construction, yung nilikom nilang investments would be 25 million. Pero of course, may buffer pa yun. May buffer pa yun from that. Kasi po from construction, and alam naman natin, Mega Mall, one of the premium space dito sa Pilipinas. So, susunod din tayo sa mga construction requirements nila when it comes to restaurant. And hindi maliit yung pwesto. And I heard nakapila dyan yung gustong makapwesto sa Mega. Ay, in fairness. Years yung iba. So, gaano katagal yung holding period nito at ano yung security na binigay? Okay, so sa umpisa po, when yung mga kasama nating OFWs nag-invest, they were given actually 4 na cheque. So yung tanong ni Sir Vince kanina, 4 na post-dated check. So yung returns natin for the first year, which is 15%. So, yung return for the second year, which is 18%. And yung return for the third year, which is 20%. And ano yung pang-4? So, on the third year, mababalik yung buong kapital na 200,000. So, 4 na cheque right from the start na nagkaroon kayo ng pirmahan ng kontrata. Oo. Okay. So, tapos ito aside from that, may mga benepisyo pa tayong ganito. Discount card, may bonus pa kung maganda yung performance. Tsaka pwede ka pang mag-franchise kung nakita natin. Oo. Pero ang nangyari nga, ito sabi nyo, ang na-i-report mo sa akin ay yan nga, yung first year lang yung na-realize, so yung 15% lang yung naibigay. Tapos all the other post-dated checks daw na naibigay ay nag-bounce dahil insufficient na yung fund nung bank account or closed account na yun. Sabi nga ni Lizelle dito, ang isang risk talaga ng post-dated check ay kung walang pondo, 'di ba? Your check is only as good as the bank account backing it up. Kung may diba? pondo. Kung may pondo, yon. Tama naman itong si Lizelle. So, ano sa tingin mo yung mga warning signs na nangyari? Ito lang i-ano lang natin siguro. I think we put it into context. So, hindi tayo nandito para i-bash itong si Gangnam or something. Pero, nag-aaral tayo. Yes, ang pagyaman na pag-aaralan. So, ang ginagawa natin ay, ano yung mga matututunan natin dito so that we are better informed if some opportunity similar to this would come up again. Yes, may nag-offer sa atin, hindi man franchising or ibang, diba? Napakarami kasi na pwede. So ano yung unang warning sign na nakita ninyo ng mga ng mga investors dito? Investors. So, yung mga unang nakita ng mga OFWs, so overseas sila during this time, nasa Singapore po sila, is too much delay in construction. So, nung una pa lang, nakita na natin na, syempre po, pag nadidelay yung perang in-invest natin, nagiging delay din yon sa operations ng restaurant. So, remember, yung cheque, naka-date na yun eh. So, at this time, kailangan ma-payout ka na. Yung construction nadidelay nang nadidelay. So, ang nabalitaan po ng mga OFWs nun is, syempre, sa Singapore, medyo iba yung pamamalakad. Then, when you come back to the Philippines, you need to do adjustment. So, hindi na-foresee yung mga adjustment na yun. Right. Yung delay na yun also cost money.
Oo. Tapos, so, delay lang ba sa construction yung naging warning sign? Or meron pang Yun yung iba? mga initial warning signs, delay sa constructions, mga pagpapalit ng mga staff or mabilis na turnover ng management for HR. So, but Right. generally, yung unang taon naman, it went well. So, Right. Kasi naisip ko rin nakapag-opening pa din. Na ang pwedeng nangyari dyan ay, syempre, may mga pumapasok na investments pa eh. Mm-hmm. Diba? During that time na baka nagko-construct sila or something, o baka may iba pang pinapapondohan, ganyan. And yun yung nagamit din na ipang payout. Tapos nagpatong-patong na, hindi na makayanan. So na-encash ba yung mga cheque? Ayun. So yung first tranche, kasi 'di ba yung mga cheque po hawak na ng investors. Yung first tranche na encash naman nila, pero may mga delay pa din. So let's say ang date doon is June 1st. Parang ini-schedule. So syempre may mga may communication naman sila noon. Constant communication. So parang sinasabihan sila na yung first 5 lang muna yung mag-e-encash this day. Next week naman yung first 5. So ganun po. Oo, ganun yung ano nila. Yung mga delayed sa check. Oo nga, nakakaba. Pero mga ilan yan? We're talking ilang investors daw yung sumali dyan sa nabalitaan mo? Mga around 50 po for one branch, for this branch. Around 50. Hati-hati sa 25 million. Parang tigkakalahating million sila, on average. At saka isang branch pa lang. Ay, nakailang branch ba yung ano? Oo, nakailang branch ba sila? Ang alam po natin kasi from our is one branch, but supposed to be may mag-o-open din sa MOA. MOA. Which is nagbigay na rin sila ng investment nila. Pero yun po talaga is hindi natuloy. Kahit construction, hindi natuloy. So wala talagang na-encash. So so ito wala talaga. No? Pero pumasok yung pera sa kanila. Siguro. Opo, pumasok yung pera. And tulad ng sinabi mo kanina, Sir Vin, sinabi mo, di ba? Pumapasok yung investment. So most probably yun yung ginagawa din nilang nakakatulong sa cash flow. Pero actually for other branch yun. So ibang mga set ng mga OFWs naman. Oo. So nung nagkakaroon na ng mga delays na mga ganito, ano yung humingi ba kayo ng mga financial statements sa kanila? Ba sila ng Ayun na nga po. Yung mga investor, syempre, nagtatanong na sila, anong nagiging problema? Bakit gano'n? Nangihingi na tayo ng financial statements kasi kung lugi naman talaga, we want to see, or syempre as investors, gusto nating makita. Pero ayun nga, delayed, unclear, and until the last, hindi na nakita yung mga, hindi na nagkaroon ng light of day ang mga financial statements. Until nag-permanently close na po yung Mega Mall branch. Okay. So from from what we've heard so far dito sa case ng Gangnam. Gangnam na. Nagangnam sila, no? So parang ang isa sa nakita ko talaga na learning lessons na learned dyan would be yun nga, yung post-dated checks talaga ay hindi basihan. Oo, na magtiwala ka na kaagad. Yes. Kasi ang iniisip din ng iba ay kapag nagbigay ng post-dated check, baka pwedeng maihabla, 'di ba? Mahahabol. Pero mahabang proseso din 'yun. Oo, at saka sa totoo lang, kapag napatunayan muna na may malicious na ginawa, nagnakaw, may false representation, which is papatunayan mo, doon siya may liability. At saka may anong tawag doon? Criminal liability. Oo. Pero kung wala, civil lang. Yung utang kasi ng mga ganyan, kung kunwari, wala lang talaga akong kakayahang magbayad, civil case lang yun. So, mahina siya. Actually, mahirap magpakulong or ng kaso. Yun lang ang basihan. Na yun lang yung ating babasehan, no? Tapos actually matanong ko nga. So itong sabi mo nga, ito ay galing ng Singapore yung nagtayo, no? So sino ano yung background niya? So ang alam po ng investors ay isang store manager, isang
Korean, same concept store. So, ginawa niya, inuwi niya yung chef sa Pilipinas and then they develop the menu. Pero yun yung specialty niya. Yun lang. Siyempre, parang dulo na lang na-realize ng investors na when you start a restaurant like this from scratch, so yung construction pa lang, parang yung hindi natin na-analyze or na-assess kung ano ba yung skills and capabilities from construction, HR, so ayun. So yun nga po, yung lesson learned din natin is we need to assess yung track record ng mga paglalagakan natin ng investment. Right. At saka may tatanong ako sa iyo, Ate Lourdes, no? Yes. Etong rates of returns niya na 15%, 18% and 20%. As an investor, di ba nga, yun yung parati mong tinuturo. parati kong tinuturo. Pagka more than 12% na per annum, mag-isip-isip ka na muna. Kasi nga, di ba kahit MP2, 7%, masaya na tayo. Oo. Kasi ito, passive investor ka eh. Ibig sabihin, you're not really active in it. Tapos kung 15% yan per annum, ang laking overhead niyan kapag ikaw yung nagnenegosyo. Lalong-lalo na, ang pinapasok mo pa ay highly competitive market. Nasa fast food siya. Ang taas ng overhead, yung mga pinuntahan, Mega Mall. Mega Mall nga ba yung nauna? Yes, Mega Mall, ganyan. So, ang niya, mahirap siya na mahirap siya na parang utang ang pinanggagalingan niyan. Tapos ang taas pa nung returns na binibigay. Siguro kung mga kilalang franchise na fast food, pwede. Baka pwede pa, no? Oo. At saka hands-on ka. Tingin ko yung return na yan, dapat hands-on ka na eh. Makukuha naman yun. Hindi naman natin sinasabing hindi. Pero yun nga, dapat meron ka na talagang credibility. Track record. Kung first time yan, parang mag-question ka muna. Pero ang tanong ko rin ay, so paano na-encourage yung mga isa't isa, yung 50 na yon na mag-ambag at mag-invest? Pero sa tingin ko, ayan, so mga kapwa ko, sa mga kakapwa ko OFWs dati, no? So, let's be careful with joining groups. Maganda naman yun, di ba? Kaysa tatambay-tambay lang tayo kapag day offs. We spend our time wisely. Pero let's be careful and iwasang magpa-hype. Minsan kasi, alam nyo, yung mga OFWs, in reality, mas malaki yung cash flow na pumapasok sa kanila as compared na nandito ka sa Pilipinas. So, maganda naman yung intention, pero kung kulang nga tayo ng assessment, posibleng ganito yung mga mangyayari. Right. Oo, no? At yun, so para sa akin din, ang kailangan dyan talaga ay i-monitor mo yung investment mo, no? At yun nga, pero kahit na i-monitor mo ng i-monitor, kung nabigay mo na at wala talaga, nagpe-fail, babalik tayo dun sa prevention is better than cure pa rin talaga. Meron tayong karanasan na ganyan. Pero wag na wala. Ay, ilagay natin siya sa another topic. Pwede. Pero tayo, nabawi natin. Nabawi naman. Hindi lang tayo kumita. Yes. At least nabawi natin yung pinakapuhunan. Ganyan. So, yun, maraming salamat sa iyo, Annalyn, sa iyong matinding pananalitik dito. Kasi talaga na itong mga kwentong ganito ay masisurface din natin as a means to learn, no? Kasi yan mga experiences na pwede tayong matuto at hindi na natin siya wala nang mabiktimang iba pa, no? Sana yun yung pangarap natin. So thank you very much, Annalyn.